Ladies and gentlemen, we're back to second portion po ng ating programa, Aksyon Central Luzon Special Edition. No? At we advise po yung mga parents if we can discuss this or watch this program with your children. And habang nanonood po kayo, nag-uusap po kayo para makapagtanong din po ng additional more questions ang inyong mga anak sa inyo. Kaysa sa kani-kanino lang mag-i-internet lang o sa mga kaibigan lang sila magtatanong. No? Even the RH bill, they've mentioned that it should be age appropriate. So, you do not just give it kahit naman kanino lang. It should be age appropriate. Okay. The types of things that you should discuss should be age appropriate. Even if you will discuss it in schools or high school students, it should be age appropriate. So ito, magpatuloy natin itong, marami na tayong natakel. Pero ano ba yung ibang pwedeng pag-usapan natin before we go to the, yung after sex, yung Emergency. Contraception. So, the other, pwede pa na hormonal na hindi natin na-discuss is the patch. Okay. Few years ago, nauso yung patch. Parang band-aid. Yes. Ididikit mo lang. And then, you just change it. Every 3 weeks, nagpapalit ka. Ang problema lang doon kasi nga band-aid, minsan natatanggal. Kasi syempre maliligo ka, tatamaan. So, kaya lang hindi siya naging ganun ka-acceptable. And it's quite expensive also. Mas mura pa rin yung mga oral contraceptives. Kailan nag-start yan? A few years back? Diba? A few years pa. Mga 5-10 years pa Its yata. popularity now? How Yung is it? patch, not really that popular here in the sinasabi mo. Philippines. Yeah. Because of the inconvenience. Araw-araw naliligo yung Pilipino eh. Oh, baka siguro nga tama. Doon kasi malamig, hindi sila masyado naliligo. Lalong-lalo na pag malamig, winter, hindi sila masyado naliligo. No? Oo. Anyway, other than the pads, what are the other methods that are now being introduced or being used? Meron pang mga vaginal rings but not popular here. Not also popular. And there are other ones that are more long-lasting. Like the ones that the intrauterine device or The IUD. IUD. But we have to mention also that all the other contraceptives that we discussed will not protect them from sexually transmitted Yes. infection. If they, if they have the only perception, no? yeah, That's a wrong perception. it's only the condoms that will protect them from other sexually transmitted infections, but not HIV. So it's only abstinence that will really protect you from sexually all types of sexually transmitted infections. So that's very important to mention. Okay. So the intrauterine device, there are 2 types kasi na available. Meron kasi yung the ones that they have already at our health centers, it's the copper or IUD, and the other one is yung may hormones na nare-release. So para siyang meron siyang progesterone. So it's a hormone that is being released kaya ang nangyayari nawawala yung menstrual period. So hindi na siya magme-mens. With the IUD, the copper ones, it's like a foreign body. So yung sperm, pumapasok pa lang, parang nare-recognize na yung copper as a foreign body. So it won't even reach na magkaroon ng ovulation, na ma-reach na yung the union of the egg and the sperm. yung egg cells. So yun hindi man naabot dun sa ganong point. So yun yung difference ng dalawang IUD. But both the other ones, ang side effect lang, yung copper IUD, heavy yung bleeding nila. Heavy. Mas heavy compared dun sa bleeding mo before. Yung isa naman, kung heavy yung bleeding mo, mas maganda siya kasi hindi ka na halos magbi-bleed. So, yung misconception na pag hindi ka nag-mens, parang sabi nila, hindi daw sila malinis or parang magkakasakit sila. That's not true. Saan napupunta yun? Yung dating bleeding? No, there's nothing to shed off kasi. Nothing. Kasi yun, parang kumakapal ang lining mo, tapos maglinis mo, Okay. tapos i-shed off mo yun. So, walang nangyayaring ganon. Okay. So, there's really nothing. So, wala yung nandun pa rin, tapos hindi lang lumabas. So, parang may iipon doon. Hindi po ganon. That's not how it works. So, ang hirap lang dun sa merong progesterone is, it's very expensive. So, not everyone could afford that one. But in the States, in the European countries, yun na ngayon yung ginagamit nila. The one thing that is advantageous with the IUD is it's more, and even with the injectables, it's more discreet
Di ba binabayaran ng insurance ito? Itong mga ganito? No, they're not Pero covered. sa states ata, It's the covered yan, di ba? ligation, the permanent ones. It ligation, can be right? covered by your PhilHealth actually Are covers it. we finished with the temporary methods? Can we go to the more long-lasting, But yeah, permanent? this one is actually long-lasting, the IUDs. Oh, But the only thing that I also want to tell you with the intrauterine devices, the progesterone one, Yes. if you have breast cancer, they advise you not to Not to. use the ones with hormones, Okay. like the IUDs and the oral contraceptives. Kasi Oral mas lalo contraceptives. mas lalong malaki yung chances mo na yung breast cancer mas gagrabe. Mas So, gagrabe, okay. if you're on IUD na may progesterone, you have to stop. Okay. You tell them that, right? Every time? Yes. Yes. Kaya nga it's important to discuss it with your With your doctor. obstetricians and your family. Kasi ngayon, we also teach the midwives. They're our partners. Yes. So we also teach them. But of course, kung mas extensive and you're more problematic, it's better if you would go directly to your obstetricians. Kasi naman, unlike sa States, kaya naman ganon sa ibang countries kasi, you cannot go directly to your specialists. Kasi nga, covered, ang government yan, ang socialized, so government ang nagbabayad. So, kailangan mo muna pumunta sa family physician mo, sa midwife, before ka makapunta sa specialist. Sa atin, you can go directly to your Directly, specialist. right. So sabi mo nga kanina, even the midwives, they attend series of lectures so they Yes, can discuss unless this they don't also. have one in their community. Kasi there are places here in the Philippines na wala pa rin naman access to specialists. So, that's the time that pwede naman silang pumunta sa midwives. Okay, so pwede na tayo sa mga permanent birth or family planning methods. Yeah, if you want the permanent ones Yes. naman, there are How different... many options? There are 3 options actually, but actually 2 lang for the female and the male. Okay. So for the female sterilization, ang ginagawa nun, you really stop the egg from traveling to the uterus kasi doon sila magmi-meet ng sperm, no? So yun ang piniprevent mo, kakat mo yun. It's like it's the tube. It's the tube from the ovaries to the uterus. Na ngayon naman yung sperm doon sila magmi-meet. So ang ginagawa mo, kinakat mo Yung meeting place nila. para hindi sila mag-meet na Anong dalawa. mangyayari sa pag ginagawa yan, anong mangyayari sa mga eggs? Di ba ang dami-dami niyan? They would just nawawala din kasi every month naman we have 1 egg na nabubuo. Nawawala That's lang how sila. nature designed it, right? Every So, and then, the other ones naman, that's the tubal ligation for women. Yes. And tell you that it's, for you to qualify na na magpaligate, meron ding mga criterias that we are considering. One, kailangan payag ang husband. Yes. Hindi porke gusto mo, ikaw lang ang magdedesisyon. So, in this Pupunta ka, matter, tapos? kailangan payag din yung husband. So, they should give consent. If they're abroad, they have to call us and then send Walang pipirma na dyan. napipirma sila ng consent, husband and wife. And also, dapat yung age Yes. and the years of marriage. Pagbata pa, hindi. Pagbata, syempre, you don't want to... You tell them also that, Kasi it's permanent. Oo. Although it's reversible. It's But a little bit it's permanent. can it be, It's it can be reversed, but it's so what expense? expensive. And the chances na the failure rate is high. So kahit na, ang tawag doon tubal anastomosis, kahit na pinagdikit mo na sila, Ulit. nag-scar na minsan eh. So, may nabubuntis, merong hindi, pero very low ang chances. But has it any effect? Alam mo, ito both ito. Para sa babae, permanent. Para sa lalaki, permanent method. Meron bang effect ito sa libido, sa sex drive? Kasi ganyan ang perception ng ibang mga tao eh. Yeah, that's the one misconception. It doesn't have anything to do with with your libido. So it's just as it's the hormones inside you. So hindi po kasi hindi naman tinanggal ang ovaries mo or ano. So wala. So and plus the fact na it's more of psychological probably, but not the talagang physiological About effect. sa sperm, dun sa texture ng sperm, di ba mag-iiba pag... So that's the one for the male For the male, sterilization, which is vasectomy. vasectomy, Well, right. this one is a minor surgery.
ang nangyayari lang kasi, ikakat niya yung vas deferens. Ito yung tube sa may testis, no? Anyway, Yung mga lalaki, ayaw na ayaw yan. Ikaw na lang, sasabihin sa asawa, no? Di ba? yun, ang nangyayari doon, the idea there is, there will be no sperm in your semen. So kasi pinutol din. So you will still produce your semen but there's no sperm. May fluid pa rin. Na-cut yung area na yon. Wala na yung ano It's simpler than the female sterilization. Okay. Kasi yun sa female sterilization, talagang open up. So yun sa lalaki, outpatient lang talaga. Although ngayon, marami na ring outpatient na sterilization. And that tubal ligation, ideally we do it right after delivery. Pero meron din namang interval after so many years, doon ka palang magdi-decide na gusto mong magpaligate. Yes. Pwede din. Ang akala kasi nung iba, hindi ka na pwede magpaligate kapag hindi ka bagong panganak. Pwede pa rin po. Pwede pa rin. And it's covered. Dinidiscuss May with cover ng the OB PhilHealth. before Ideally, once we see, well, depende syempre sa obstetrician mo. Because of certain beliefs naman, or you respect their, merong mga obstetricians that they do not like to do ligation. There are hospitals that do not allow sterilization, especially Catholic hospitals. They don't. But sometimes if it calls for medically, it's indicated. So dun lang pwede. There's a certain hospital in Manila, I don't need to mention it. It's a Catholic hospital. They do not allow any kind of sterilization. So kung dinugo ka, ang gagawin, tatanggalin na yung matris mo. Kesa iligate ka. It's because of their principle lang. Yes, Pero we respect that. And even sa patients, it's just that we give them options if they want to do it. Not all obstetricians will do sterilization. Pero everything, hindi naman nagmamadali yung mga doktor o doktora na sasabihin na itong gagamitin mo, itong gagawin. Everything is still being discussed thoroughly, right? And the decision will still be sa patient, sa Hindi naman kayo mamimilit. Hindi, paano natin sa husband and wife, sila pa rin. Even if the patient has cardiac problems, tapos sasabihin mo, hindi ka pwedeng magbuntis, bawal sa'yong magbuntis. Risky. Kung gusto nilang magbuntis, nagbuntis pa rin. But still, you just have to discuss to them kung anong dapat, kung anong hindi dapat. Itong mangyayari pag nabuntis ka. So, option, pasok pa rin kayo doon. binibigay lang namin sa kanila yung option, decisions, sa kanila pa rin. The care Choice during pa rin pregnancy nila. is more, mas mahirap pag yung mga medyo high risk na magbuntis. Siyempre, talagang pregnancy is not a simple thing na parang swerte yung iba na nabubuntis and then tapos Nanganganak ng tuloy-tuloy, na no? walang nangyari, di ba? Walang event yung iba, walang check-up, walang prenatal. But marami din na very complicated pregnancies. So, yun yung pumapasok yung mga obstetricians. Okay. So we're gonna have another break, I'm learning so much from this, no? Pag may nagtanong sa akin, re-refer ko pa rin kay doktor. Anyway, as I said, we're gonna have a short break and we will conclude today's discussion po na napaka-importanting topic.